Hello Taurus, welcome. This is your reading for 2024. Tingnan natin kung anong ganap sa iyo ngayon 2024. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for 2024. Sa Year of the Dragon. For Taurus. Give me the message for Taurus. For 2024. Okay, meron ka ditong 3 of Air reverse. Give me the message for Taurus. Meron dito na Knight of Air. Then 6 of Earth reverse. Give me the message. Give me the message for Taurus. Meron ka ditong 10 of Water, okay? Meron ditong Knight of Air. Then Judgment. Justice, okay? Magkakaroon ka dito ng Justice. Kasya ba? Yan. Then High Priestess. Meron ka ditong Earth. 3 of Earth. Knight of Fire, reverse. Give me the message. Ayan. Meron ditong 2 of Water and Ace of Air. Naka-reverse to eh. 1, 2, 3. Ayusin ko lang. Okay. Sa January, first of the month ng January, nafe-feel ko dito sa 3 of Air. Meron ka ditong maalisan. Kumbaga, yung mga na-experience mo before na sobra kang, yung tipong sobra kang sinubok ng panahon, sinubok ka ng tadhana. Ngayon, dahil lumabas si 3 of Air reverse, nafe-feel ko dito na maaalisan mo na to. Kumbaga, binigyan mo na yung sarili mo ng pagkakataon na magsimula ng panibago, or pwede rin sabihin na meron ka ditong gagawin, kasi nakikitaan ko dito na meron ditong mga tao na niloko ka, inabandon na ka, pero naalisan mo to. Kumbaga, sa taong ito, sa buwan na to ng 2024, sa first week ng January or sa January na ito, matatanggalan mo to. Okay? Kumbaga, nandito ka na sa panibagong simula na kung saan ito yung magdadala sa iyo ng kaginhawahan, tagumpay, kung ano man yung mga layunin mo, ito yung naghihintay sa iyo. Meron ka ditong new beginning, okay? Then dito, sa Knight of Air, dahil lumabas siyang naka-reverse. Kumbaga, sa February, makakaramdam ka dito ng challenge. Susubukin ka dito, okay? Pero ganun pa man, kahit sinusubok ka dito, sinasabi dito na bigyan mo, pagtuunan mo yung sarili mo, okay? Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong bigla ang mensaheng parating sa'yo, na kung saan, magkakaroon ka dito ng, mag-iisip ka dito kung gagawin mo ba to or hindi. Yung tipong meron dito message na kung saan hindi ka makapagdesisyon ng agad-agad. Ito lang na-feel ko. Kaya sinasabihan ka dito by February, nakikitaan ko dito na meron ka ditong pagdidesisyonan yan. Pagdidesisyonan na kung saan sinasabihan ka dito na gamitin mo yung intuition mo, gamitin mo yung kutob mo, kasi meron ditong balitang parating na hindi mo siya inaasahan. Okay? Then dito sa 6 of Earth reverse, na-feel ko dito pagdating ng Marso, nandito ka sa point na nakaraos ka na, okay? Kumbaga nakaraos ka na. Yung bagang na-feel ko dito na andito ka na sa point na merong magbibigay sa iyo ng tulong, okay?
ito lang na-feel ko, meron dito magbibigay ng tulong sa'yo na kung saan before, nakikitaan ko dito na nahihirapan ka sa sitwasyon. Pero dahil lumabas siya na naka-reverse, na-feel ko dito na unti-unti mo na tong marireceive. Kumbaga, meron ditong oportunidad na parating sa'yo na hindi mo inaasahan. Okay? Pagdating ng April, 10 of Water, nakikitaan ko dito na yung iba sa inyo, okay, makakaranas dito ng pagkilala. Kumbaga nakikilala yung iyong produkto, nakikilala yung iyong mga gawa, nakikilala yung iyong business, kung ano man yung mga pinapakilala mo or kung ano man yung mga tinatrabaho mo, nakikitaan ko dito ng pagkilala. Then nakikitaan ko rin dito na maraming hahanga sa iyong abilidad, sa iyong ganda. Meron kang malakas na appeal, malakas ang attraction mo pagdating ng buwan na to, or pwede rin sabihin andito ka na sa point kasi nakalayas ka na dito kumbaga sa January, andito ka na sa point na nag-iisip ka na ng panibago, hahanap ka na ng panibagong simula para sa iyong sarili. At dahil dito, kahit may mga challenge kang nararanasan dito, dahil lumabas si Ten of Water, na-feel ko dito na may pagkilala, may pagpupunyagi, kasi hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kumbaga, nakikitaan ko dito na may tagumpay na parating sa'yo, okay? By April. Tingnan natin dito sa April, May, okay? Sa pagting ng Mayo, nararamdaman ko dito na punong-puno ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. Na-feel ko dito na kasi may rainbow din dito, then lumabas ng rainbow din dito, by April, then sumunod ng Mayo. Nararamdaman ko dito na magtutuloy-tuloy yung biyaya, blessing, patungo sa'yo, Kumbaga, nakikitaan ko dito na naalisan mo yung mga problema, nagkaroon ka dito ng maraming kaalaman. Then nakikitaan ko rin dito na ginagabayan ka sa tamang direction kung ano man yung gusto mong tahakin, okay? Kasi nakikitaan ko dito na natuto ka. Nagkaroon ka dito ng tapang at lakas ng loob, Kumbaga, tinatanggalan mo yung mga hindi na nakakabuti para sa'yo. Ito rin na-feel ko. Pagdating ng June, nakikitaan ko dito, na meron ditong judgment. Kumbaga, papabor sa iyo yung hustisya, magkakaroon ka dito ng kapayapaan. Kumbaga, nakikitaan ko dito na kung in the past, marami kang pagsubok na kinaharap, na kung saan nalampasan mo to. Kung makikita mo dito, may angel dito, magkakaroon ka dito ng kapayapaan. Kumbaga, kikilos ang tadhana para sa'yo, na kung saan ito siya yung magbibigay ng kapayapaan sa'yo. Okay? Ito yung na-feel ko kasi magkakaroon ka dito ng magandang layunin, magkakaroon ka dito ng klarong pag-iisip, na kung saan may kapayapaan naghihintay sa'yo. Okay? June to, Then July. Lumabas ang July. Justice, okay, sa July Justice. Na-feel ko dito na meron ka ditong matutuklasan or may expose sa'yo yung mga bagay-bagay na mga taong hindi naging totoo sa'yo, okay? Na-feel ko dito na malalaman mo to kung sino yung mga huwad mong kaibigan, kung sino yung mga hindi totoo para sa'yo, okay? Then na-feel ko din dito dahil lumabas ng Justice, magkakaroon ka dito ng hustisya. Kumbaga, papabor sa'yo yung blessing, papabor sa'yo yung tadhana, kasi ito yung hustisya para sa'yo. Kumbaga, before, kung pinagkaitan ka, nakikitaan ko dito na ipagkakalooban ka, okay? Pagkakalooban ka. Sinasabi lang dito na may tamang panahon at oras. Kumbaga, sa panahong ito, sa buwan na to, meron ditong pagbabago na kung saan ito na yung oras na matutuklasan mo. Kumbaga, mailalahad na sa'yo lahat-lahat yung mga bagay or yung mga tao na naging masama sa'yo. Okay? Kumbaga, naging huwad. Kumbaga, mabubulgar sa'yo. Ito lang na-feel ko kasi meron ditong tamang oras. Kumbaga, aalisan ka na dito or aalisan mo to. Okay? Ito lang na-feel ko kasi ginagabayan ka dito. Pagdating ng August, the High Priestess, kumbaga, sa mga pagsubok kasi lumabas ang Judgment and Justice. Dahil lumabas si High Priestess, na-feel ko dito na nagkakaroon ka dito ng harmony. Kumbaga, nagiging malakas ang kutob mo, nagiging malakas ang intuition mo. Then, na-feel ko din dito na ginagabayan ka, pinoprotektahan ka.
nafe-feel ko dito na mas sinusunod mo yung spiritual journey mo, or pwede rin sabihin na mabubuksan ng spiritual journey mo or spiritual awakening, kumbaga, na kung saan magiging klaro para sa iyo ang lahat. Ito na yung nararamdaman ko. Magiging malinaw para sa iyo ang lahat. Makakapag-desisyon ka ng maayos. Then nararamdaman kong ginagabayan ka dito. Kasi nakikitaan ko dito na magiging panatag ang daloy ng buhay para sa'yo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko sa August. Pagdating ng September, dahil lumabas ang Tree of Earth, nafe-feel ko dito na marami kang pinag-aaralan, marami kang tinutuklas, or pwede rin sabihin na dito yung simula na kung saan meron ditong teamwork or collaboration na lalapit sa'yo, na kung saan magkakaroon ito ng kapayapaan. Kumbaga yung teamwork na meron ka, okay, maayos, then merong kapalagayan ng loob. Ito lang nararamdaman ko. Then nafe-feel ko din dito, meron kang bubuuin, meron kang tatahakin na kung saan meron ditong tagumpay akong nakikita. Kasi nakikita mo dito yung oras. Nakikitaan ko dito na merong tamang panahon, okay? Ito yung right time para sa'yo. Ito lang nararamdaman ko. Meron ditong collaboration, teamwork, for business, or kung ano man or pwede rin sabihin na meron magbubukas sa'yo ng oportunidad na kung saan dito ka nararapat sa karerang ito, kasi magbibigay ito ng positive income para sa'yo, okay? Pagdating na, nasa na ba tayo? June, July, August, September na to, no? Pagdating na October, okay. Pagdating na October, dahil lumabas si Knight of Fire, King of Fire reverse. Kumbaga nafe-feel ko dito na nalampasan mo. Kumbaga meron ka ditong, kung makikita mo kasi dito, pinana siya pero na-cover niya. Nafe-feel ko dito na may boundaries ka. Kumbaga, iingatan mo yung sarili mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nafe-feel ko din dito na mapagtatagumpayan mo kung ano man yung unos na buhay para sa'yo, okay? Kasi nakikitaan ko dito na marami kang pagsubok pero nakikitaan ko dito na mas lalo kang pinatatag dito, okay? Then, lumabas si Two of Water. Nararamdaman ko dito sa November, meron kang person na Cancer. Nafe-feel ko dito na meron ditong challenge para sa'yo. Kumbaga kasi lumabas siya ng naka-reverse. Kumbaga susubukin ka dito. Pero kahit subukin ka dito, nafe-feel ko dito na hindi ka magpapa-apekto. Ito lang nafe-feel ko kasi sinasabihan ka dito, or pwede rin sabing babala, na kailangan maging maayos yung relasyon mo, or magbigayan kayo, okay? Mag heart to heart talk, kasi nakikita ko dito na merong ditong kaguluhan, or pwede rin sabihin na merong kang maging problema sa iyong karelasyon. Pero ganun pa man, kailangan lang dito ng panalangin, okay? Sa Ace of Air, dahil lumabas tong naka-reverse, nafe-feel ko dito na tapos na, kasi ang Ace of Earth parang Ace of Sword to Nafe-feel ko dito na malalampasan mo to, okay? Kumbaga yung mga pagsubok na kinaharap mo dito ay malalampasan mo. Ayan. Tingnan natin kung ano yung love life mo. Kung ano yung mensahe para sa yung love life. Give me the message for Taurus sa buwan ng sa buwan baga, sorry. Sa 2024. Give me the message for Taurus. Give me the message for Taurus. Meron ditong learn. So, ibig sabihin, marami kang natutunan dito sa mga past relationship mo or sa mga relasyon na naranasan mo. Nakikitaan ko rin dito na mas natutunan mong mahalin or pinakita sa'yo kung paano mag-handle ng isang relasyon. Kumbaga, kung sinubo ka man sa relasyon na tinahak mo, or kung nagka-problema ka man sa larangan ng pag-ibig, marami kang natutunan dito. Ito lang na-feel ko. Give me the message
Ayan, tumalsik to. Meron ditong intense. So, ibig sabihin na meron ditong parating sa'yo na kung saan mararanasan mo dito yung ups and downs sa isang relasyon. Kung nasa relationship ka man ngayon, kasi hindi halos lahat kayo pare-pareho. Merong single, meron din dito na in a relationship. Kumbaga, susubukin dito ng panahon yung relasyon ninyo. May ups and down. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na maging handa. Kumbaga, kailangan mo ditong maging mas mapangunawa, or pwede rin sabihin na mas kung nagkakaroon kayo ng problema, kailangan dito ng mainam na pag-uusap para maging maayos yung inyong samahan. Ito lang na-feel ko dito. Give me more information. Okay. Meron ditong guilt. So, ibig sabihin, meron ka ditong na-experience na hindi maganda, or kung ikaw man ay nakaranas dito na inabandona ka or binigyan ka ng masamang trato ng past person mo, na-feel ko dito na meron ditong magi-guilt, or kung ikaw naman ay nakaranas dito na nakagawa ka ng hindi maganda, okay? Kasi pwedeng mangyari pa to or ito yung naghihintay, meron ditong magi-guilty. Pero sinasabihan dito na huwag mag-guilty, kasi yung pagiging guilt lang, kailangan ayusin. Kumbaga, maghingi ng kapatawaran para nang sa ganun maging maayos yung samahan. Ito lang yung na-feel ko. Then dito, deeply, sinasabihan ka dito, na kailangan mong maging mas malalim. Kumbaga, nakikitaan ko dito na para maging mas matibay yung relasyon, nakikitaan ko dito na lalalim. May paglalim yung relasyon na kung saan ito yung purpose ninyo, or ito yung madidiscover mo para maging mas matibay yung relasyon, kailangan ay mas malalim ang connection, okay? Meron ditong feelings. So, ibig sabihin, sinasabihan ka dito na kailangan mo i-express yung nararamdaman mo, or pwede rin sabihin na once na ito yung dumating sa buhay mo, or kung ikaw man nasa isang relasyon, kailangan dito ng ipahayag yung totoong nararamdaman para maging maayos ang samahan, kasi meron ditong intense, then marami kang matututunan. Then na-feel ko din dito na meron ditong malalim na ugnayang parating sa'yo. Kung ikaw man ay isang single, meron ditong malalim na ugnayan, or malalim ang nararamdaman. Give me more information. Meron ditong synchronicity. So, ibig sabihin dito, na meron ditong divine counterpart na kung saan mafe-feel mo na blessed ka sa isang relasyon. Then, nafe-feel ko din dito na meron ditong amazing moment na kung saan naka-align yung relasyon na papunta sa'yo, or yung love life. Then, nakikitaan ko rin dito na masasabi mong blessed ka sa parating na ito. Okay? Give me more information. Meron ka ditong emotion. So, nakikitaan ko dito, maybe ikaw yung tipo ng tao na hindi mo pinapakita yung emotion mo. Pero sinasabihan ka dito, once na pinararamdam mo yung lalim ng emotion mo, dito mo makikita talaga yung yung love na nararamdaman, or yung true love. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, kung nasa isang relasyon, nahanap ka dito ng mas malalim na ugnayan. Ito na yung nafe-feel ko, meron dito naghahanap ng mas malalim na ugnayan, or relasyon. Give me more information. Meron ka dito na 1111. So, ibig sabihin ng 1111, is an important number for twin flame. Kumbaga, narito ka sa twin flame journey, na kung saan magkakaroon ka dito ng isang relasyon na may balance, may harmony. Kumbaga, yung divine counterpart mo ay ma-attract mo patungo sa'yo. Kasi, nakitaan ko 1111, may twin flame journey ka. Then, sign. Okay, sinasabihan ka dito, na magikang aware sa mga sign, or malalaman mo yung sign para sa taong ito, kasi nakikita ko may parating. Then, ito yung mga sign na ito yung naghahayad sa'yo para sa true love. Kasi nafe-feel ko dito, sa 2024, matatagpuan mo yung true love mo, or sinasabing soulmate, twin flame, na kung saan ito yung hinahanap mo. Kaya lang itong connection na ito may pagka-intense, pero ganun pa man natuto ka dito. Ayan, tingnan pa natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Yung pinaka-advice.
Give me the message. Ano pa yung mensahe? Give me the message for Taurus. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Pasensya na ako, may naririnig kayong mga tunog-tunog. Meron ditong see this from a higher perspective. Kumbaga, no, pinakikita sa'yo dito na mas kailangan mong lawakan yung pang-unawa or pananaw mo sa buhay, no? Kailangan mas malawak yung pananaw mo sa buhay. Kumbaga, hanapin mo kung saan ka lalago. Ganon yung nafe-feel ko dito. Give me the message. Give me the message. Meron ka dito na manifesting is my superpower. Kumbaga, sinasabihan ka dito na yung pagmamanifest mo, yan yung ma-attract mo, yun yung kakayahan mo eh. Kaya, once na ikaw ay merong hinihiling, madali mo tong ma-receive yan. Sorry ha. Ito yung nafe-feel ko, madali mong ma-receive kung ano man yung mga gusto mo or kung ano man yung minimithi mo sa buhay. Kasi nakikitaan ko dito na malakas eh. Kung ikaw yung tipo ng tao na kapag may hiniling ka, nakukuha mo agad, ibig sabihin nun malakas yung manifesting power mo. Give me more information. Ayan. Meron ka ditong I am fulfilled by love. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito na punong-puno ka ng pagmamahal. Kumbaga, sa punong-puno ng pagmamahal, marami kang nare-receive na love sa mga pamilya mo, sa mga kaibigan mo, then para din sa iyong sarili. Nakikitaan ko na mas iniingatan mo yung sarili mo, pinapangalagaan mo yung sarili mo, at mas minamahal mo yung sarili mo. Dahil doon, nagiging kang abundance para rito. Ayan. Ayun lamang po. Ito lang yung nakikita ko ngayon. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.